Kabanata 11, Karera. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa totoo lang, I'm in between happiness and sadness. Masaya ako sa napag-usapan namin. Masaya ako sa mga sinabi niya. Masaya ako sa pinaramdam niya sa akin. Pero hindi ko rin maiwasan ang kalungkutan. He will be gone. Now that he passed the board exam, he will leave for work. Kahit anong pangako na sinabi niya sa akin na uuwi siya kapag gugustuhin ko, alam kong hindi niya iyon matutupad kapag talagang ang kagustuhan ko ang masusunod. Kasi, paano kung gusto ko araw-araw kaming magkikita? How will he deal with it? I wasn't that clingy with before but I don't know why I am so needy now. Nanatili kami roon. We spent another half an hour just holding hands. He was silent the whole time. Pinagmamasdan niya lang ako at tila tinitimbang ang aking kalungkutan. Little by little, I slowly began to understand everything. I don't hate him. I don't dislike him. I just hate how he makes me feel. I hate how nervous I am around him. I hate the way he looks at me confidently when I'm embarrassed all the time. I hate how this is all new to me when I thought it shouldn't be. Hindi ko tuloy alam kung kaya ko bang pumasok sa ganito, iyong malayo siya. Ayokong sabihin sa kanya ang nararamdaman kong ito dahil wala na rin namang silbi. May hirapan lang ako, may hirapan lang kaming dalawa. Ayokong umalis siya. Hindi ko kaya iyon lalo na't kadidiscover ko pa lang sa nararamdaman ko. I couldn't even hold it together when I was denying it. How can I hold it more after finally accepting that I do like him? I am attracted with him. I am very, very infatuated with him. I missed you a lot, he whispered. Natili ang mga mata kong nakatanaw sa aming mga kamay habang siya nakatitig sa akin. I can't believe that I missed him too. I missed him so much too. Sa mga araw na parang galit ako sa mundo o di kaya'y malungkot, alam ko at inaamin ko na siya ang dahilan sa mga iyon. Kung hindi lang tayo nag-away, mas malaki pa sana ang score ko sa board. He smirked. Umirap ako. May ilalaki pa ba yun? Ang yabang naman. Ang laki na nga ng score mo. Huwag mo na akong lokohin. Mapait kong sinabi. He chuckled. It's true. I think about you every now and then, even after what happened. Muli akong umirap. Buti nga sa'yo, hindi mo na ako pinapansin pagkatapos nun. Kuhang-kuha ko ang atensyon niya sa sinabi kong iyon. He angled himself towards me. Hinuli niya rin ang tingin ko na lalo kong iniwas sa kanyang muka. Sinabi mo sa akin na ayaw mo na. Hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa'yo pagkatapos nun. I rolled my eyes again. I can't help it. Besides, I won't forget you if I continuously chase you, he said matter-of-factly. Then, how was the 2 months without me? Napapaos kong tanong. Naka-move on ka ba? Hindi siya nagsalita. Sumulyap ako sa kanya at nakita ko ang pagpipigil niya ng ngiti. Pagpupumilit na magsuplado, pagtaas ng isang kilay habang tinitignan ako. Tila siya nangahamon sa kung ano. What do you think? Hamon niya. Baka. Sabay iwas kong tingin. Marami ka namang pagpipilian eh. Oo naman. He mocked. Napabaling ako sa kanya. Nanlalaki ang mga mata. Mabilis na nagbago ang paningin at unti-unting umuusbong ang pagtatampo. Di dun ka na. Yun naman pala eh. Hangil ko. Jackson gave a harsh bark of laughter. He gazed at me with contempt. Selosa. Mapang-uyam niyang tawag. Hindi nga ako selosa, sabi ko. So that's how I'll get the proper response, ha? Make you jealous. I said, I'm not jealous. Sabi ko ngayong napatingin sa kanya. Nagahamon ulit na sabihin ko iyon. I was only kidding. Wala akong pagpipilian at wala akong ibang pipiliin. Kinagat ko ang labi ko. He caressed my thumb. The soft brushing of his fingers on mine made me shiver. I feel like I am melting now. Lalo na dahil titig na titig siya sa akin. Tila inaabangan at binabasa ang lahat ng kilos ko. Pwede ka namang mamili. Tanggap ko na kung sakali. Marami kang makikilala, sigurado ako. May magugustuhan kang iba sa Manila. Medyo mahinahan kong sinabi ngayon. I feel so bitter but I'm trying not to be. Maybe he's right. I'm jealous. Pero kung ngayon, wala akong maipapangako sa kanya. Kalaunan, alam kong mawawala rin siya. Makakahanap din siya ng iba.
Magagalit ako, masasaktan at magtatampo, pero sa huli, alam kong kailangan kong tanggapin iyon kung sakali. I can only hope now that he won't find someone else, he won't like someone else, and he'll grow deeply in love with me even the distance. Wala akong magugustuhan dun, unless if you go to Manila, then I think we can say I like someone who's in Manila. Ngumuso ako. Hindi ako aalis dito, walang plano si Mami. Then I won't like anyone in Manila. Nasa Costa Leon ang gusto ko, he said and he poked my nose. Sinimangutan ko siya. Kung di ka naniniwala, then let's let time talk and prove it, shall we? Walang ibang paraan para mapatunayan ang sinasabi ko kundi ang palipasin ng panahon. He's right. Malungkot kong pinagmasdan ang mga kamay naming dalawa habang pinalipas namin ang minuto. Oras na nanatili kami roon magkasama. I missed him so much. I'm scared to be vocal. I'm scared I won't be able to handle my own feelings. I can't expect him to handle that when I get confused because he won't be here. Can you walk? I can carry you. Kaya ko namang maglakad, sabi ko at tinibayan ang sarili nang nagpasya kaming umalis na doon. Nararamdaman na namin ang papalubog na araw at nauunang dumilim doon dahil sa nagtatayugang puno. Hindi ko na siya tinitingnan pa pero alam kong nakatingin siya sa akin. He's watching my every move cautiously, that even a slight out of balance, he wrapped his arm around me just to help me. Hindi niya na rin ako tinanong ng kahit ano. We silently walked past the large roots until we're nearing his bike. Ihatid mo na lang ako malapit sa inyo, susunduin kasi ako ni Kuya Lando, sabi ko. Pwede kitang ihatid na sa mansion niyo. Umiling ako. I already texted Kuya Lando, baka tumulak na patungo sa inyo. Alright. I'll call you later. Don't hang up on me, okay? Marahan akong tumango nang di siya tinitingnan. Of course, I didn't tell Mommy about what happened. Bukod sa baka magalit lang siya, ayaw ko ring ikwento sa kanya ang tungkol kay Jackson. Not that we have much time anyway. While eating, she was on the phone the whole time, talking about business of some sort. The next days were like whirlwind. Sa sobrang saya ko, halos hindi ko na namamalayan ng oras. If I am not out with Jackson, I am at home, in my room, answering his calls or texts. Simula noong nangyari sa gubat, madalas na ulit kaming magkasama. We talked about random things. I don't want to talk much about what we are and he also doesn't demand anything. Ayun nga lang, alam kong palapit na ang pag-alis niya. He filled me with news about how they celebrated his success back in Manila. It was a simple dinner in a decent restaurant. I am actually surprised that his family are in Manila. I couldn't quite grasp why he and his father remained here. Ang alam ko lang, may pinapaayos silang bahay hindi kalayuan sa mansyon. Niyayaya niya akong bumisita roon kapag break ng mga trabahante. Pumayag naman ako. I have really never been to places here in Costa Leona unless I am with him. Pero sa ngayon, dito muna kami sa Talampas. Pinagluto niya ako para raw i-celebrate namin ang pagkapasa niya sa board. It was a very late celebration. We have been calling, texting, and going out for weeks now. Nakapag-enroll na rin ako sa school for the second sem. Kasama ko siya nun kaya walang problema. You cook so well, I noted after eating a local dish I've always loved. He smirked. Umupo siya sa tabi ko at tinabi na ang kinain. Tapos na siya samantalang medyo mabagal naman ako sa pagkain. Mag-aaral ka na rin ba magluto? Tanong niya. Uminit ang pisngi ko. I would love to. Maybe I should start considering that as a hobby? Wala naman lagi si Mami sa mansyon kaya hindi niya ako mapipigilan kung sakaling gawin ko nga. Paano kung hindi ako matuto? He chuckled. Matututo ka. Madali lang. Hindi ko alam kung bakit negatibo agad ang naiisip ko sa sinabi niya. I tried to be positive but I guess I am just too naive to really stand my ground on this. Bakit? Magugustuhan mo kapag marunong magluto ang isang babae? Nagtaas ako ng kilay at tiningala siya. From serious, his expression changed into usual ruthless and mocking. He smirked again. How can you say that? The girl I like doesn't even know how to cook. He looked at me with piercing eyes. Ngumuso ako at hindi pinahalata ang sayang nararamdaman.
Mag-aaral na ako. Iyon na lang ang gagawin ko habang wala ka, sabi ko. Aalis siya para sa oath-taking at pagpoproseso ng ilang files. Ilang araw lang daw ang aabutin. Babalik ulit siya rito bago umalis ng tuluyan para magtrabaho. Hindi na namin napag-usapan ang tungkol sa pag-alis niya, kaya nagulat ako nang nakaya kong buksan ulit ang topic na iyon. Hindi pwede. Sa unang subok mo sa pagluluto, ako ang unang titikim. My face and my neck heated. Nagangat ako ng tingin sa kanya. His mouth twisted sexily. Something in his mind is bothering him and it bothered me too. What is it? Kailan ako magpa-practice? Pag uwi ko galing oath-taking, magluluto ka. That's your gift for me. Yun pa ang first kong luto. Paano ang second at ang third? Magpa-practice ako, kaso wala ka. Kasi may trabaho. He didn't say anything. Nanatili ang mga mata niya sa akin. Seryoso. Mabilis kong inayos ang disposition ko para hindi siya magalit sa akin. Pero ayos lang, sinabi mo naman na uuwi ka rito. Every weekend lang ba? Oo, uuwi ako rito. Every weekend kung iyon ang gusto mo. Paano kung sabihin kong araw-araw ang gusto ko? I'm trying my best not to be clingy and not to be selfish, so I shut my mouth. As much as I want to stop the time, it runs faster and faster when you're happy. Para bang alam nito na masaya ka at ayaw nitong masaya ka kaya binibilisan nito ang bawat araw. Parang kailan lang, nag-e-enroll pa kami ni Jackson para sa second semester ko. Ngayon, biglang pasukan na. Bukas na rin ang alis niya para sa oath-taking. My first day of school for the second semester, I figured I'll be classmate with Briggs sa isang major subject. Nagulat ako at medyo natuwa ng konti. Paano ba naman kasi? Wala akong kilala roon kundi siya. May ilang kaklase ako noon, nakaklase ko pa rin, pero dati-rati pa naman nila akong iniignora. I just thought Briggs won't ignore me, but then he did. He couldn't even look straight to me. Briggs, tawag ko pagkatapos ng klase. Ikaw pala, Amber. Oo, I'm happy we're classmates. Ganun ba? Ako rin. Sige, mauna na ako. Sabi niya kahit hindi pa halos tapos ang pagliligpit ng gamit. Natapon ng ilang libro niya sa pagmamadali. Tumulong ako sa pagpulot. Kinuha niya sa akin iyon at mabilis na ring lumabas ng classroom. I sighed. Hindi lang din iyon ang major subject na magkasama kami. Sa sumunod na klase, classmate ulit kami. Naroon din si Evelyn at Rhoda na wala pa rin pakialam sa akin. But then, I was so surprised when they included me on their group. Grinupo kasi kami na tigli-5 at siguro ako lang ang kilala nila dahil halos bago ang mga kaklase. Kulang pa tayo, sabi ni Evelyn kay Rhoda. Nilingon ko si Briggs at nakitang mukhang wala pa rin siyang grupo. Siguro pareho namin siya na konti lang ang kilala. Si Briggs, baka pwede, sabi ko. Pwede, kausapin mo Amber para magrupo natin siya. Nilapitan ko at kinausap si Briggs. He didn't know anyone except another boy with nerdy glasses. Niyaya ko silang dalawa na sumali sa amin dahil kulang din naman kami ng dalawa. Arnold, the guy with the thick glasses, is now with us. He's a shy and short boy with brilliant ideas. Natuwa kaagad si Evelyn at Rhoda dahil nasali siya sa amin. Umalis na si Jackson at balik ulit kami sa tawagan tuwing gabi. He texts me during the day but I don't pressure him that much. Hindi rin kasi ako makakapag-reply dahil madalas nasa klase ako. Kamusta Amber? Yung debut mo? Sa susunod na buwan na yun Si Philly na hanggang ngayon nagtatanong pa rin doon. Walang sinabi si Mami Lately, she's very stressed with work. Ganun ba? Though, I heard your father will make big in his recent investment. Well, I don't really know much about it. Hindi naman kasi nila sinasabi sa akin. Nasabi kasi ni Dad na nag-invest din siya roon sa kay Tito Dancio. Paano ba naman kasi? Sobrang laki daw ng ininvest ni Tito roon. Imposible daw na pumalpak. Sabi ni Dad, I heard he withdrew almost 80% of his stocks to gamble with his recent venture. Yeah, pati si Lolo raw nag-invest na rin, sabi ko. Sigurado ka bang hindi ka magkakaroon ng kahit simpleng debut? I just know walang plano si Mami, Philly. Pero uuwi naman kayo para sa Pasko. Hindi ko rin alam. Ayaw kong tanungin si Mami. I don't want her pressured about it.
I'm fine without a grand debut anyway. Ayos na sa akin ang dinner lang, Philly. I chuckled. But of course, I'll invite you. Kung sabagay, I'm just sad na hindi ka nakapunta sa debut ko. Kung magde-debut ka dyan, kahit dinner lang, Amber, pupuntahan talaga kita. I'm not saying that you could have gone to mine, huh? I know Tita Mariam too much and I know she won't allow you even if Harper wasn't here. Speaking of Harper, nagkausap na ulit kami sa text. I am happy that we are on speaking terms again. Hindi naman madalas pero natuwa lang ako nang nag-reply siya sa huling mahaba kong text para sa kanya. Harper: I'm fine, thank you Amber. Kamusta ka na? I know I've been very rude towards you even when we are in a relationship. Sana mapatawad mo ako sa mga naging kasalanan ko. I've been abroad some months ago. Nag-away kami ni Dad dahil gusto niya roon ako mag-aral. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang desisyon ko. My life kind of hit some bumps or two. So I have been distant with almost everyone. I hope you'll forgive me. Ako: I'm so glad you shared this to me. Nalulungkot ako sa away niyo ng mga magulang mo. Sana maisipan mo kung ano talaga ang gusto o kailangan mo para makapagdesisyon ka na. Of course, I forgive you, Harper. Umuwi rin si Jackson pagkatapos ng isang linggo sa Manila. Tuwang-tuwa ako. Ngayon, hindi lang sa chat o video call sa Facebook kami magkakausap. He's finally here. He visited me at school and promised that by the weekend, we'd visit the house his brother is renovating. Doon ako magluluto kasi may mga kubiertos naman daw at kumpleto na ang kitchen. He prepared everything. Siya rin ang pumili ng lulutuin ko at sinigurado niya iyong madali lang daw. But reading the recipe, nahirapan ako ng konti. Adobo? I echoed. The wooden-looking house was almost complete. Maganda, magara at malaki. Hindi kalayuan o kasing laki ng mansyon namin, only that this has a foreign beach house feels. Iyong amin na impluwensyahan sa kultura ng Kastila at sa dami ng Antigo. Mas lalo nitong napagtitibay ang pagiging klasiko. He showed me a video of how to cut the onion properly. Siya na ang nag-marinate. Talagang paghihiwa at luto na lang ang gagawin ko. Okay, I think I know how that works. Mayabang kong sinabi at binalingan na ang kutsilyo at garlic. I concentrated on the onion side. I tried so hard to concentrate para hindi ako mapahiya. I can hear him chuckling behind me. Pinagpawisan na ang noo ko at kinabahan na ako bago ko nahiwa sa dalawa ang isang buong onion. See? Mayabang kong baling sa kanya. Nasa sink siya, nakahilig at nanonood sa akin. A small smile is on his lips. Go on, he encouraged. I cut the onions properly. Mahirap pala ito. Inabot ako ng ilang minuto. Hindi na nakayanan ni Jackson, lumapit na siya. Hold it properly, he said. Nasa likod ko na siya ngayon, inaayos niya ang pagkakahawak ko sa sibuyas. He also covered my hand that's holding the knife. I hate watching you do this. Pakiramdam ko masusugatan ka, he said as he guided my hand in cutting the onions. Kumalabog ang puso ko. He is almost hugging me from the back. I can feel his chest on my back. His arms are touching mine. I feel so small in front of him. Hindi ako makapagsalita habang iginigiya niya ang lahat ng iyon. There, he said and stopped. Nilingon ko siya. He looked serious behind me. Nakalayo na dahil tapos na ang paghihiwa. Well, next is... Nilingon ko ang cellphone ko at ginawa na rin ang mga susunod. Wala pa ako sa sarili nang gawin iyon. Kahit ang paglalagay ng cooking oil, pumalpak pa dahil nasakop na ng utak ko ang kaisipang lalapit siya. He sighed heavily and went straight to me to guide me again. Ginaya niya rin ang paglalagay ko ng sibuyas. Umamba siya nga atras muli at hahayaan na ako ngayon sa paglalagay noong mga karne. Jax, I said softly. Hindi ako ulit marunong. I didn't move even when I should already put it on the pan. Lumapit siya at iginaya muli ang kamay ko sa paglalagay. Kinagat ko ang labi ko. Ipagpatuloy mo lang. Namamaos na yung sinabi pagkatapos maglagay ng 2 piraso. Bumitiw siya sa akin at tumatras ulit. I panicked and called him again while watching the pan.
Hindi ako marunong. Patulong, please. Sabi ko. Lumapit ulit siya. I sighed my relief. Nagpatuloy ako sa paglalagay ng piraso sa pag-aakalang igigiya niya ulit ang kamay ko, pero hindi dumating. Imbis, pumulupot ang mga braso niya sa aking baywang. Niyakap ako galing likod. I stiffened at that. My face heated profusely. My legs wobbled. You're doing it on purpose for a touch, huh? He chuckled on my ear. Hindi naman talaga ako marunong, sabi ko, pero nagpatuloy sa paglalagay ng piraso. Oh, bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Tama naman ah. He pointed out. Uminit palalo ang pisngi ko at pinagpatuloy ko na lang kahit na para na akong lumulutang. Hindi na ako nakapagsalita. Para akong robot na nagpatuloy sa ginagawa habang siya nasa likod ko, kumakapit. Humigpit ang hawak sa akin. Missed me? He whispered. May iyak na ako sa sobrang kahihiyan. Nilagyan ko ng tubig ang pan ayon sa nakalagay sa recipe. Pagkatapos ay nilagyan na ng takip. I wiped my hands with some table napkin. Nanatili siya roon, his hands on my stomach. His touch is resonating in every part of my body. Tapos na, maghihintay na lang tayo. I announced and moved a bit but I couldn't because he's holding me in place. I missed you, he said, ignoring what I said. Tumigil ako sa ginagawa. Naaalala ko ang nalalapit naming pagkakalayo. I know we are not together and I don't have the courage to tell him what I really felt yet, but I cannot reject or push him away anymore. Hindi lang siya ang masasaktan ko kapag ginawa ko iyon, pati ako masasaktan din. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Ba't ka pa magtatrabaho? May ganitong bahay na pala kayo. This is my brother's, Amber. Marami pa akong gustong sabihin pero nilunok ko na lang ang lahat ng iyon. I don't wanna be selfish, but it's really hurting me. The words I wanted to say is hurting me. It's okay though. Mas ayos na ako ang masaktan kesa siya ang masaktan ko sa mga sasabihin ko. Balang araw, gagawa rin ako ng ganito. You have your house, Jackson. Ayos na rin naman ang dating bahay nila. I'll do my best for my career, he said, and I beat my words back. You have a career here too. What's wrong with fishing every day? Nabubuhay ka naman ng ganoon. O pwede rin maghanap ka rito ng pwedeng pagagamitan mo ng karerang napili mo. And when everything's in place, then I'll have you, he whispered. Bakit maghihintay pa? Pwede naman ngayon. Hindi ko maintindihan. Hindi ko na iyon isinatinig pa pero habang tumatagal, sumusugat iyon sa puso ko.